support na. Noong February, kami ay nag-withdrawal of support sa pamamahalang BBM, kaya hindi namin na kinukonsidera na si BBM ay aming Pangulo. Sa maraming kadahilanan, pero itutuloy ko muna itong opening statement. Simula ng aming marinig ang opisyal na deklarasyon ni BP Sara Duterte noong ika-28 ng Pebrero na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas, agad kaming bumuo at nagkaisa. Nagkaisa at nagpasya na ipahayag ang aming matibay at nagkakaisang suporta sa kampanyang Duterte Singson. Napili namin si Inday Sara Duterte sapagkat siya ay isang leader na may puso at may matibay na paninindigan. Sa kabila ng puro banat, puro impeachment, siya ay nananatiling nakatayo. Kaya kami ay matibay na naninindigan at kami ay sumusuporta kay Pangulong Sara Duterte. Naniniwala kami na sa ilalim ng kanyang pamumuno maipagpapatuloy ang mga programang magpapaunlad sa ekonomiya, magpapatibay sa kapayapaan at kaayusan at magbibigay ng mas maayos na kinabukasan para sa bawat mamamayang Pilipino at sa darating na next generation. Naniniwala kami na kaisa niya si Manong Chavit Singson na may malawak na karanasan at serbisyo publiko at patuloy na magbibigay ng konkretong ambag sa pagpapaunlad ng kanyang nasasakupang bansa. Sa pagkakaisang ito, kami ay naninindigan, panahon na upang suportahan ang lideratong may tapang, may malasakit at tunay na hangaring maglingkod. Napili namin si Manong Chavit Singson. Hindi pa namin siya lubos na nakakausap. Pero dahil nga wala pang nagdideklara kung sino ba talaga ang may willingness na tumambal sa ating Pangulong Sara Duterte, naisip namin at nagkaisa kami na malaki ang magagawa kung si Manong Chavit Singson ay maging bahagi ng gobyernong pamamahala ni Pangulong Sara Duterte. Kung inyong matatandaan, ang nakaraang taon, Mayo 30, ang aming grupo ay nagkaroon ng withdrawal of support at press conference sa Quezon City Memorial Circle at nagpahayag ng aming official declaration of withdrawal of support kay Pangulong BBM. Ito ay for clarification para wag po kayong malito dahil may nakalagay na Marcos loyalist pero former po yan. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, saan man sulok ng mundo, mga OFW, sa panahon na ito, napakaraming mga kaabnormalan ang nagaganap sa pamamahalang ito. Hindi po ito nalilingid sa inyong kaalamanan. Ito po ay palasak na napag-uusapan at nararanasan natin lahat ang sobrang kahirapan at sobrang pamumulitika at sobrang pang-aabuso sa ating mga karapatan. Lalong-lalo na po ang ating mga media, ang ating mga vlogger, kung paano sakalin ang kanilang karapatan na magpahayag ng katotohanan para sa ating bayan at mamayan. Si Manong Chavit ay binackground check na rin namin ang kanyang mga category, ang kanyang kakayahan para pwedeng itandem sa ating mahal na Pangulong Sara Duterte. Bagamat wala pa kaming napag-usapan o hindi pa namin nakakausap ng formal si Manong Chavit, dahil wala naman kami naririnig na nag-aangat para sa pwestong PP, kami ay nagkaisa, kami mga Marcos loyalist dati, ay nagkaisa na kung pwede, si Manong Chavit ay pwede nating suportahan. Malayo pa ang 2028, pero narito na kami sa inyong harapan
upang ipahayag ang aming pagkakaisa na Sara at Chubby. Si Manong Chubby Singson, kung inyong kilala ang kanyang pagkatao, siya po ay naging local government, naging gobernador ng lalawigan ng Ilocos. Kaya nakita namin na siya ay meron na rin track record na maganda. At napag-isipan namin, dahil masyado nang namumulitika itong pamahalaan na ito. Kaya kami nang gigigil kung ano ba ang dapat gawin sa pamamahalang ito na puro na lang ka-abnormalan, puro pamumulitika. Banat dito, banat doon, iniintindi nila ang impeachment. Bakit kailangan ma-impeach si VP Sara Duterte? Dahil ito ay malaking threat sa kanila sa 2028. Kaya kami ngayon nandito sa inyong harapan, ipinapahayag namin ang pagkakaisa na kung wala namang nagdideklara pa para sa BP, ay nagkaisa kami na pwedeng ilagay o itandem si Manong Chubby bilang pangalawang Pangulo na alam namin na may kakayahang maglingkod at magpaunlad ng ating bansa. Dahil kung inyong bibisitahin ang kanyang lalawigan, ay makikita nyo ang kagandahan at kaunlaran dito sa lalawigan ng Ilocos. Kaya mga kababayan ko, ngayon narito kami sa inyong harapan, mga dating Marcos loyalists na nagising sa katotohanan na ang pamamahalang ito ay walang sapat na kakayahan upang paunlarin ang antas ng ating mga pamumuhay. Kaya sana lahat tayong mga mamamayang Pilipino, huwag natin isipin ang kulay politika, ang isipin natin ang kulay ng ating bayan at mamamayan na pag-iiwanan na po ang bansang Pilipinas pagdating sa kaunlaran. Kaya kami mga former Marcos loyalists na nag-withdraw ng support sa pamamahalang ito ay nagkakaisa na magkaroon na talaga ng tunay na tambalan ang ating Pangulong Sara Duterte sa darating na ngayong panahon at sa darating pang eleksyon. Sana magkaisa tayo na manindigan para sa kaunlaran, kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Ako po si Ferdinand de los Reyes, isang OFW advocate leaders under OBA, Overseas Filipino Workers Veterans Association. Maraming salamat po. Before we proceed to Q&A, nag-request ang ating mga photo